Feli Pinoy! Special TV! We care, We share, we learn! Season 2! Kumusta? Handa na bang matuto? Halina tayo'y mag-aral na. Tuklasin bagong kaalaman, kasanayan, susi sa ating kinabukasan. Tungo sa kaunlaran ng bayan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya. Kumuhit, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Tuwina, gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Pag-aaral ay ating pagsikapan, hirap man ay danasin, magtiyaga, huwag bibitaw. Dahil ang edukasyon ay mahalagang bagay, susi sa ating kinabukasan. Tungo sa kaunlaran ng bayan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya. Kumuhit, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Tuwina, gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Kung pagbubutihan mo ang pag-aaral, tayo'y aasenso, laging tatandaan. Kayang magtagumpay kung pagsisikapan, laging iisipin na ang karunungan ay kayamanan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya. Kumuhit, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Tuwina, gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Talinong taglay mo. Special TV! We care, we share, we learn! Season 2! Abi, bakit hindi ka pa kumain ng almusal mo? Sandali lang, Ate Feli. Tatapusin ko muna yung pinapanood ko sa YouTube. Tignan mo. Ang ganda kasi, exciting. Hindi ba sinabihan ka na ni Inay na unahin muna ang pagkain bago ang panonood ng TV at pagsa-cellphone? Oo, ate. Pero wala pa naman si Ina eh. Abi, dapat maging responsable tayo sa paggamit ng ating mga gadgets. Kailangan unahin natin ang mas importanteng gawain kaysa sa pagsa-cellphone. Tignan mo, lumamig na yung pagkain. Hindi dapat pinaghihintay ang pagkain. Katulad mo din ba si Abby na mahilig gumamit ng mga gadgets? Ang ating aralin ngayon ay may kaugnayan dito. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Sara, ang inyong guro para sa araw na ito. Isang kwento ang ilalahad ko sa inyo. Ito ay tungkol sa isang batang nagngangalang Paulo. Isang batang mahilig sa social media at halos ang lahat ng kanyang panahon ay ginagamit niya sa paggamit ng mga ito. Handa ka na bang pakinggan ang kwento tungkol kay Paulo? Simulan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ay
ng dahil sa gadget. Pagkagising pa lamang ni Paulo, ay nakatingin na siya agad sa kanyang computer tablet. Abala siya sa pagtingin sa kanyang FB account. Napansin niyang kakaunti lamang ang naglalike sa kanyang status. Kaya umisip siya ng magandang ipopost. Anak, hindi ka pa ba nakontento sa computer mo? Nakatingin ka na naman sa tablet mo. Inis na laging tanong ng kanyang ina. Ngunit, hindi man lang pinansin ni Paulo ang kanyang ina. Bagkus ay abala siya sa pagkuha ng iba't ibang larawan upang i-post. Isang umaga, habang nasa eskwelahan, iniisip ni Paulo kung anong magandang larawan ang ipopost niya. Nang sumapit ang tanghalian, kinunan niya ng litrato ang pagkain niya, pati na rin ang iba't ibang paninda sa kanilang kantina. Nag-isip siya kung anong magandang caption ang ilalagay para sa mga ito. Habang naghihintay ng masasakyang pauwi si Paulo, nag-selfie muna siya. Pagka-uwi, ay agad niyang in-upload ang mga larawan. Ilang minuto lamang ay marami na ang nagla-like sa post niya. Tuwang-tuwa siya at chinat ang kanyang mga kaibigan para sabihin lamang ang tungkol dito. Isang araw, habang abala sa paggamit ng kanyang gadget si Paulo, hindi niya namalayan ang pagdating ng kanyang tatay, kaya hindi niya ito nabati. Aba anak, masyado kang abala sa gadget ha. Hindi mo man lang ako napansin. Sita ng tatay niya. Maya-maya, umakyat si Paulo sa kwarto. Abalang-abala siya sa pagtingin sa kanyang Facebook account. Tinawag siya ng kanyang mga magulang, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Nang makaramdam siya ng gutom, naisipan ng bumaba ni Paulo. At laking gulat niya na may cake sa mesa. Bigla niyang naalala na kaarawan pala ng kanyang tatay. Mga bata, nakinig ba kayong mabuti sa ating kwento? Tignan natin kung masasagot ninyo ang mga katanungan tungkol sa kwentong narinig. Ang ating unang tanong: sino ang pangunahing tauhan sa napakinggang kwento? Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay titik A, Paulo? Mahusay! Si Paulo nga ang tamang sagot. Ikalawang tanong: ano ang madalas na ginagawa ni Paulo? Piliin na ang tamang sagot. Titiksi ba ang sagot mo? Tama! Si Paulo ay madalas na gumamit ng gadgets. Ikatlong tanong: ano ang ginawa ni Paulo bago umuwi mula sa paaralan? Ano kaya ang tamang sagot, mga bata? Ang galing! Titik B nga ang tamang sagot. Nag-selfie muna siya sa kanyang cellphone. Ikaapat na tanong: bakit may
may nakitang cake si Paulo sa mesa. Sagot na, mga bata. Titik A ba ang napili mong sagot? Napakagaling! Kaarawan ng kanyang tatay, kaya may cake sa mesa. Ikalimang tanong. Sa iyong palagay, ano ang wakas ng ating kwento? Feli Pinoy! Feli Pinoy! Ano ang sagot mo sa ikalimang bilang? Tama kaya ang wakas na iyong ibinigay? Upang malaman yan, aking ipagpapatuloy ang kwento. Hiyang-hiya si Paulo sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ama. Dahil sa naging abala siya sa paggamit ng kanyang gadget, nakaligtaan niya ang pinakamahalagang araw ng kanyang tatay. Dahan-dahang lumapit si Paulo sa kanyang tatay, na noon ay nakaupo sa kanilang sala. Itay, patawarin niyo po ako. Dahil sa sobrang paggamit ko ng aking gadget, ay nakaligtaan ko ang inyong kaarawan. Ang malungkot na sabi ni Paulo. Wala iyon, anak. Ang mahinahong sabi ng kanyang tatay. Ang inaalala ko ay ang hindi mabuting maidudulot ng sobrang paggamit ng iyong gadget. Maliban sa makakasama ito sa iyong mga mata, maraming gawain din ang iyong naipagpapaliban dahil mas inuuna mo ang paggamit ng mga ito. Tama po kayo, itay. Simula po ngayon, babawasan ko na po ang paggamit ng mga ito. Gagamit na lamang po ako kung tapos na po ako sa mga bagay na dapat kong gawin. Ang nakangiting sagot ni Paulo. Napangiti din ang tatay ni Paulo. Tama iyan, anak. Natutuwa ako sa sinabi mong yan. Tara at kumain na tayo. Hindi pa kami kumain ng iyong nanay. Hinintay ka naming bumaba. Sige po, itay. Maligayang kaarawan po. Masayang sabi ni Paulo sabay yakap sa kanyang ama. Mga bata, balikan natin ang ikalimang tanong. Sa iyong palagay, ano ang wakas ng ating kwento? Tama ba kayo sa inyong ibinigay? Nakakamangha! Ang naging wakas ng kwento ay ang titik C. Humingi ng paumanhin si Paulo sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang tatay, dahil nakaligtaan niya ang kaarawan nito. Minsan, may mga kwentong kailangan bigyan ng wakas. Ngunit, tandaan na mabibigyan lamang ito ng wakas kung nauunawaan ang mahalagang detalye ng binasang kwento. Ano ba ang kahulugan ng wakas ng kwento? Wakas. Ito ang huling kaganapan ng binasang kwento. Ang wakas ng kwento ay paiba-iba. Maaring ito ay magwakas ng masaya at maaari din itong magwakas ng malungkot. Mga bata, tandaan na mahalaga ang pag-unawa sa binasang kwento
upang mabigyan ng tamang wakas ang isang kwento. Ang kasanayan sa pag-unawa upang makapagbigay ng hinuha at hula ay mahalaga sa pagbasa ng isang kwento. Kapag nauunawaan ninyo ang nilalaman ng kwento, ay lubos nyo ring mauunawaan ang mga detalye at madaling makapagbibigay ng sariling hinuha at hula kung paano ito magwawakas, hindi pa man ito natatapos basahin. Mga bata, ano ba ang paghihinuha at paghuhula? Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Paghihinuha. Ito ay ang pagbibigay ng iyong sariling haka-haka o opinyon tungkol sa isang bagay o sitwasyong naganap. Maaari din itong gawin upang maibigay ang wakas ng isang kwento. Ang katumbas nito sa Ingles ay inferencing. Sa paghihinuha, epektibong may papahayag ang opinyon o haka-haka kung gagamitin ang mga panandang siguro, marahil, baka, waring, tila, sa aking palagay, sa tingin ko, maaring, at iba pa. Ano naman ang paghuhula? Paghuhula ay isang kasanayang naglalayong hulaan ang kalalabasan ng pangyayari o kwento. Madalas itong gamitin sa pagbabasa ng kwento. Ang katumbas nito sa Ingles ay predicting. Magamit mo kaya ang natutunan sa pagsagot ng mga tanong na ito? Mga bata, galing nyo, ipakita nyo. Makinig ng mabuti sa mga maikling kwentong aking babasahin. Maari mo bang piliin ang katulad ng inyong hinuha sa bawat ito? Umpisahan na natin. Para sa unang bilang. Si Glenn ay kaisa-isang anak ni na Mario at Sita. Bata pa lamang siya ay nakitaan na ng kabaitan si Glenn. Kahit hindi inuutusan ng kanyang mga magulang, ay tumutulong pa rin siya sa mga gawaing bahay. Ngunit dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Nagkasakit ang kanyang ama. Kinailangan niyang magtrabaho sa araw at mag-aral sa gabi si Glenn. Sa palagay niyo, ano ang wakas ng pangyayari? Pili na ng sagot. Kung susuriin, ang dalawang titik ay posibleng maging tama. Depende sa nagbibigay ng hinuha. Ngunit, kung susuriin ang detalye ng sitwasyon, nabanggit na si Glenn ay isang masipag na bata. Kaya, mas may malaking posibilidad na ang wakas ng pangyayari ay ang titik B. Makakatapos si Glenn ng pag-aaral at makakakuha ng magandang trabaho. Katulad ba ito ng iyong pinili? Good job, kids! Ikalawang bilang. Ang paglalabada ni Aling Shoni
ang pangunahing ikinabubuhay ng kanyang pamilya. Marami ang nagpapalabada sa kanya dahil malinis at maayos siyang magtrabaho. Inutusan niya minsan ang kanyang panganay na anak na si Benny na maghatid ng labada sa bahay ni Ginang Samson. Nagmamadali siyang makabalik sa paglalaro, kaya tumakbo siya habang bitbit ang balutan ng damit. Ano ang posibleng wakas nito? Ang dalawang titik ay posibleng maging susunod na pangyayari. Pero, nabanggit sa sitwasyon na nagmamadaling makabalik si Benny sa paglalaro. Kaya, mas may posibilidad na siya ay madapa. Kaya, maaaring ang susunod na pangyayari ay titik C. Madarapa si Benny sa daan at sasabog ang malilinis ng damit. Pareho ba tayo ng napiling titik? Thumbs up para sa inyo. Masaya ang pamilya ni Nanay Sally at Tatay Alan. Kahit hirap sa buhay, ay pinipilit pa rin nilang magsama-samang magpapamilya kapag mayroong okasyon. Isang araw, may picnic ang mag-anak dahil kaarawan ng bunso nilang anak. Malayo na ang natatakbo ng kanilang sasakyan nang maalala ng nanay ang dessert nilang salad na pinalalamig sa ref. Sa inyong palagay, ano ang wakas nito? Sa tingin nyo, ano ang mas naaangkop sa wakas dito? Kung ating susuriin ang kwento, malayo na ang natatakbo ng kanilang sasakyan. Kaya, mas mainam kung bibili na lamang sila ng ibang dessert kaysa bumalik sa bahay. Kaya, ang angkop na wakas dito ay titik B. Imumungkahi ng nanay na bumili na lamang sila sa daan ng ibang dessert. Magkamukha ba tayo ng napiling sagot? Good job! Feli Pinoy! Feli Pinoy! Isa pang pagsasanay sa pagbibigay ng wakas ang inyong sasagutin. Piliin ulit ang pinakaangkop na wakas ng kwento sa bawat talata. Isulat ang titik ng tamang sagot. Galing nyo? Ipakita nyo. Magkasabay na pumapasok sa eskwelahan ang magkaibigang Tony at Sheila. Habang naglalakad sila, naalala ni Sheila na mayroon silang pagsusulit sa asignaturang Araling Panlipunan. Tinanong niya si Tony kung nakapaghanda siya sa pagsusulit. Tony, nakapag-aral ka ba para sa ating pagsusulit ngayon? Oo naman, Sheila. Hindi ako nanood ng telebisyon kagabi dahil isinaulo ko ang ating aralin para sa ating pagsusulit. Ano ang wakas ng kwento? Binigyan ng pera si Luisa ng kanyang tatay para ipambayad sa kanyang uniforme. Ngunit hindi inaasahang nagastos ni Luisa ang pera sa ibang bagay. Dahil dito,
hindi alam ni Luisa kung saan siya kukuha ng pera para mabayaran ang kanyang uniforme. Naisip ni Luisa na kumuha sa pitaka ng kanyang ina nang walang paalam. Kaya't pag-uwi niya ay pumasok siya sa kwarto ng ina at dahan-dahang kumuha ng pera. Ngunit nakita siya ng kanyang ina. Ano ang wakas ng ating kwento? Si Ate Rosa ay madalas mahuli sa klase dahil kailangan muna niyang tulungan ang aming ina sa paglalako ng kakanin sa palengke. Inuunawa siya ng kanyang mga guro dahil alam nila na kailangan niyang tumulong sa pamilya dahil namatay na ang aming ama sa sakit sa baga. Nahihirapan pa man ay pursigido pa rin si ate sa kanyang pag-aaral. Ano ang angkop na wakas? Atin nang sagutin ang mga tanong. Tignan natin kung katulad ito ng inyong mga sagot. Ang tamang sagot ay titik D. Pumasa si Tony sa pagsusulit. Ang angkop na wakas ng kwento ay ang titik D. Kinagalitan si Luisa ng kanyang ina dahil sa ginawang pagkuha ng pera sa kanyang pitaka nang walang paalam. Ang wakas ay ang titik D. Makatatapos ng pag-aaral si Ate Rosa. Pareho ba tayo ng mga naibigay na wakas? Palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon, balikan natin ang usapan ni Feli at Abby. Paano kaya nagwakas ang kanilang usapan? Paumanhin, Ate Feli. Tama ka. Dapat unahin muna ang pagkain kaysa sa paggamit ng cellphone. Tandaan mo, Abby, ang mga bagay na higit na mas mahalaga ang dapat natin pagtuunan ng pansin. May oras sa paggamit ng gadget. Oo, ate. Tatandaan ko na lagi yan. Katulad ba ng naging wakas ng kanilang usapan ang wakas na naisip mo? Kung ganon, great job, kids! Nakapagbigay kayo ng angkop na wakas sa isang pangyayari. Isang pagtataya ng aralin ang ating gagawin ngayon. Tukuyin kung tama o mali ang bawat pahayag na aking sasabihin. Gamitin ang thumbs up sign kung wasto ang mga pangungusap at thumbs down kung hindi wasto. Makinig ng mabuti, mga bata. Galing nyo? Ipakita nyo. Unang bilang. Mahalagang maunawaan ang mga pangyayari sa kwento. Tama. Thumbs up ang sagot. Wasto ang isinaad nito. Ikalawang bilang. Maaaring magbigay ng wakas sa isang kwento kahit hindi ito binabasa. Mali! Kailangang basahin ang kwento
upang makapagbigay ng wakas. Kaya, thumbs down ang sagot. Ikatlong bilang. Tandaan ang mga detalye ng kwento. Tama! Thumbs up ang sagot. Kailangang tandaan ang bawat detalye. Mga bata, ang paggamit ng gadget ay pangkaraniwan na lamang ngayon dahil sa modernong pamumuhay na mayroon tayo ngayon. Tingnan nga natin kung masasabi mo ang kabutihang dulot ng paggamit ng gadgets at ang hindi kabutihang dulot nito. Iguhit ang smiley face kung maganda ang dulot nito at sad face kung hindi maganda ang dulot. Ihanda ang lapis at papel sa pagsagot. Unang bilang. Magagamit ang gadgets sa paggawa ng takdang aralin. Tama! Magandang dulot ito. Smiley face ang tamang sagot. Ikalawang bilang. Sa panonood ng YouTube channel, maaring matutong mag-bake. Ang galing! Smiley face na naman ang tamang sagot. Ikatlong bilang. Nauubos ang oras sa pagse-cellphone kaya hindi agad natatapos ang gawaing bahay ni Rina. Mali ito. Kaya ang sagot ay sad face. Ate Feli, hindi mo ba namimiss yung pagpunta natin sa palaruan? Oo nga, Abby. Matagal-tagal na din tayong hindi nakakapasyal sa palaruan magmula noong nagkapandemya. Tandang-tanda ko pa na tayo ay naglalaro doon at habang naghahabulan kayo ni Bantay, kinukuhanan ko pa kayo ng video. Ang saya-saya din namin noon ng mga batang nakalaro ko. Tinuruan nila akong magtumbang preso. Muntik pa nga akong masaktan noon dahil natamaan ako ng isang batang kalaro ko. Naaalala ko pa na napakalinis ng ating palaruan. Mayroong mga inilalagay na basurahan sa bawat sulok para doon natin itapon ang ating mga basura. Habang tayo ay naglalakad sa kalsada, ay makikita natin ang mga naggagandahang halaman sa harap ng bahay ni Daisy. Pagkaganda-ganda ng mga nakatanim na halaman sa kanilang bakuran. Makikita din natin ang ina ni Daisy na dinidiligan ng mga ito. Napansin mo din ba, Ate Feli, na sa bawat pagdaan natin sa harap ng simbahan, mayroong isang matanda na nagdarasal araw-araw doon kahit nakasara ito? Feli Pinoy! Feli Pinoy! Mga bata, pansinin ang pag-uusap ni na Abby at Feli. Ano-anong mga lugar ang kanilang nabanggit? Ang uhusay. Ang mga nabanggit ay ang palaruan, kalsada, simbahan. Ang mga lugar na palaruan, kalsada, at simbahan ay kabilang sa mga lugar sa pamayanan. Narito ang mga naobserbahang pangyayari ni na Abby at Feli sa mga lugar na ito. Mga bata, maaari nyo ba akong samahan sa pagbasa? Palaruan. Malinis dito at mayroong lalagyan ng basura. Kalsada. May mga
magagandang halaman sa harapan ng bakuran ni na Daisy na dinidiligan ng kanyang ina. Simbahan. Nakikita parati ang matandang babae na nagdarasal kahit nakasara ang simbahan. Ang mga ito ay mga halimbawa ng masusing obserbasyon sa pag-uulat. Sa pagsasagawa ng masusing obserbasyon, kailangang gamitin ang inyong mga pandama tulad ng paningin at maging ang pag-iisip upang makapagbigay ng masusing obserbasyon. Ang mga pangyayari sa ating kapaligiran o pamayanan ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng pag-uulat. Ang pag-uulat ay isang kasanayan sa pagsasalita. Mahalagang sabihin ang mga detalye ng mga nakita mong obserbasyon. Sa pag-uulat, mahalagang bigkasin ng maliwanag ang mga salita upang lubos na maunawaan ang iyong pag-uulat. Mga bata, makinig sa kwentong babasahin ko. Ihanda ang sarili dahil may mga tanong akong ibibigay sa inyo na may kaugnayan dito. Ang pamagat ng aking kwento ay tungkuling dapat gampanan. Ang bawat isa sa atin ay may mga tungkuling dapat gampanan. Ang tungkulin, pananagutan o responsibilidad ay mga bagay na dapat gampanan ng isang tao. Iba-iba man ang katayuan natin sa buhay, ay dapat magampanan natin ang mga tungkuling ito. Ang mga mag-aaral ay may tungkulin sa paaralan. Tungkulin nilang sundin ang kanilang mga guro, gawin ang takdang aralin, magsuot ng uniforme, sumunod sa alituntunin sa paaralan, igalang ang watawat at pumasok sa tamang oras. Iba naman ang tungkulin sa tahanan. Kailangang sumunod sa utos ng mga magulang, iligpit ang pinagtulugan pagkagising, hugasan ang pinagkakainan, tumulong sa gawaing bahay, at igalang ang mga magulang. Kung nasa pamayanan naman, kailangang sundin ang mga alituntuning pinapatupad dito. Makiisa sa proyekto ng pamayanan. Panatilihing malinis ang kapaligiran. At igalang ang mga nanunungkulan sa pamayanan. Maraming kabutihan ang maaaring maidulot sa pagsunod sa mga tungkulin. Isa na dito ang pagiging disiplinadong tao at ang pagkakaroon ng kapayapaan sa buhay. Ang kwentong ito ay tungkol sa iba't ibang mga tungkulin na dapat nating gampanan. Base sa inyong obserbasyon, suriin kung ano ang isinasaad ng bawat bilang. Isulat ang check kung dulot ito ng pagsunod sa tungkulin at X naman kung dulot ng hindi pagsunod sa tungkulin. Galing nyo? Ipakita nyo! Unang bilang. Kaayusan sa pamayanan. Ikalawang bilang. Ang proyekto ay hindi matatapos sa itinakdang oras. Ikatlong bilang.
mapapagalitan sa mga magulang. Tingnan natin kung tama ang ibinigay ninyong sagot. Para sa unang bilang. Para sa ikalawang bilang. Para sa ikatlong bilang. Great job, kids! Muli, ako si Teacher Sara Brigida Espineda. Alam kong marami na naman kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli! Katulad ba kita na mahilig magbasa? Inabangan kung ang wakas ng binabasa ay malungkot o di naman kaya ay masaya. Minsan din ito ay puno ng sorpresa. Maaari rin naman na tayong magbigay kung ano ang maaari nitong kahinatnan sa mga kwentong ating kinahihiligan o mga kwentong walang katapusan. Sa pagbibigay ng wakas, laging tandaan, mahahalagang detalye dapat naunawaan. Maaari ring gamitin dating kaalaman upang angkop na wakas ating maibigay. Atin sanang pagpatuloy, hilig sa pagbabasa. Sa pagbabasa ay marami tayong makukuha. Sa pagbabasa ay marami ring malalaman. Mga bagay na sadyang kinakailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mga bata, ang mga gadgets ay malaking tulong sa atin sa iba't ibang bagay. Isa na rito ay nakakatulong ito sa ating pag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Ngunit, ang paggamit dito ay nangangailangan ng disiplina. Dapat gamitin lamang ang mga gadgets na ito sa kapaki-pakinabang na gawain tulad ng takdang aralin. Kung gagamitin naman ito sa paglilibang, siguraduhing may tamang oras o limitasyon ka rito. Laging tatandaan, anumang sobra ay nakakasama, kaya maging disiplinado sa paggamit sa mga ito. Sana ay may natutunan kayo sa naging episode natin ngayon. Muli, ako si Feli ng Feli Pinoy. Hanggang sa muli, paalam! Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya. Gumuhit, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Tuwina, gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Pag-aaral ay ating pagsikapan, hirap man ay danasin, magtiyaga, huwag bibitaw. Dahil ang edukasyon ay mahalagang bagay, susi sa ating kinabukasan, tungo sa kaunlaran ng bayan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya. Gumuhit, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Tuwing na gamitin ang wasto,
kung pagbubutihan